Pero binasa natin kanina ay hanggang 9 lang. But we will read these passages as our study progresses. Okay? At alam ko nandito kayo, gusto niyong mag-aral, Gusto mo natin mag-aral ang salita ng Diyos. Amen. Okay? Kaya hinihiling ko ang inyong 100% na atensyon. At ating pagbulay-bulayan ito. At walang sayang, pag tayo po ay mag-aral po ng kanyang salita. Kaya manalangin muna tayo. Humiling tayo sa ating Panginoon ng sapat na karunungan dahil walay sa Kanya, wala tayong magagawa, di ba? At bago tayo manalangin, gusto ko pong sabihin sa inyo na siya po yung ating audience ngayon. Okay? Yung makita nyo lang mga mga kapatiran, mga bata, minsan ginagamit yung distractions, pero God is in our midst. Di ba? Yun ang sinabi niya sa 7 churches. Ano yung 7 churches? Sa Revelation, He is walking in the midst, sabi ng Biblia. Kaya tinitingnan niya tayo ngayon, nakikita yung ating puso, yung ating pag-iisip. Sana hindi yung laman ng isip natin, hindi yung mga bagay doon sa bahay natin, kundi katulad po ni Mary, uupo tayo sa paanan ng ating Panginoon at makinig sa Kanya. Dakilang Diyos, sa iyong banal na harapan, kami po ay nagagalak na makalapit sa iyo bilang aming Diyos, aming Ama, at ang iyong anak na tagapagligtas namin. Wala nang pinakamalaki, pinakadakila na pagpapala kahit ihambing sa lahat ng kayamanan sa mundong ito, kundi ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, ang pribileyo na bubuli namin ang kawalang hanggan kapag si Kristo Jesus ay dumating. Kung mayroon po sa aming kalagitnaan na hindi paligtas, mangusap ka, kumilos ka, na makita niya ang kanyang sarili na walang pag-asa, na lahat ng kanyang pangangailangan para siya ay may pag-asa at maligtas mula sa kapahamakan sa impyerno ay ginanap na ni Kristo higit 1,000 taon ang nakalipas doon sa cross ng Panginoon. Kaya linisin mo kami sa lahat ng kasalanan at karumihan, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu para magkaroon kami ng kagalakan, magkaroon kami ng karunungan sa pag-aaral po ng iyong salita. Salamat sa katapatan mo sa iglesia nito, ang patuloy na pagpapala mo sa kanila, sa pangunguna ni Pastor at ni Ma'am, at itong salita mo ay gamitin mo, O Diyos, na mag-inspire, mag-encourage, na maging paalala na itong gawain mo. Kasama mo sila, Panginoon. At walang dahilan ang sinumang na puminto, manghina kung kasama niya ikaw, Panginoon. Kaya gamitin mo ang iyong mabang lingkod dahil kinikilala niya na iwalay sa iyo ay wala siyang magagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong paksa, medyo loaded ito, kung sa sasakyan ba. Dahil dito po ay halos buo na yung laman, yung direksyon. Okay? Ang atin pong paksa ngayon, we are to be an obedient people. Dapat tayo maging mga taong masunurin na hindi kumakalimot sa Diyos at hinahanap ang Kanyang salita, na may maingat na pagsunod na ipinamana mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Itong ating paksa, mga kapatid, ay maraming mga bagay dito na makikita po natin. Una-una, na ang tatak ng isang mananampalataya ay ang pagkamasunurin. Bakit
nasabi ko yan mga kapatid? Pakinggan niyo po, bago si Kristo Jesus magsabi na walang sino sa inyo na makaagaw sa inyo sa aking kamay. Walang sino sa inyo na makaagaw sa kamay ng Ama. Ito ay nagsasabi sa tinatawag nating eternal security. Alam nyo, hindi niya ibinigay muna yung 28 and 29 of chapter 10 ng John kung hindi niya ibinigay yung verse 27. Kung tingnan niyo yung mga Biblia, sabi ni Kristo sa 27, ganito po, ang aking mga tupa ay nakakilala sa akin, di ba? At sila'y sumusunod sa akin. Alam niyo, pag ikaw ay tunay na mananampalataya, mayroon kang puso na susunod sa Diyos. Kapag ikaw hindi sumusunod sa Diyos, there is something wrong or question mark sa iyong buhay. John 10:27, siya'y sumusunod sa atin. Pagdating natin sa 28, anong sabi ng Biblia agad? Eternal security, di ba? Walang sino mang makaagaw sa inyo sa aking kamay. Walang sino mang makaagaw sa inyo sa kamay ng Ama. Yan. We are to be an obedient people who do not forget the Lord. Ibig sabihin, kung nakalimutan mo ang Diyos, okay? Ang Kristiyano na hindi sumusunod ay nakalimot sa Diyos. Malinaw ba? Kaya di ba, kung makita mo kapatid, bakit hindi ka na nagsisimba, hindi ka na ganito, hindi ka na yan, bakit nakalimot ka? Kaya, tingnan niyo po yung ating theme, who seek God's Word with careful obedience. Hindi natin masunod ang Diyos kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos sa buhay natin? Sa Kanyang salita. Ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Ang Kanyang salita. God's will can be found in God's Word. Beloved, kalooban ng Panginoon. Careful obedience. Yung last na portion, tingnan niyo po, handed down from generation to generation. Ano bang implication nito? Tumingin kayo dito sa akin mga kapatid. Kapag kumain ka ng mangga, anong gagawin mo na habang nag-i-enjoy ka? Kasi sa amin, sa Limaras talaga, sabi nila, sweetest mango. Pag kumain ka ng mango, anong gagawin mo para may pakita mo na nag-iisip ka sa sunod ng mga henerasyon? Balatan mo, kainin mo yung laman, at itanim mo yung buto. Beloved, sa buhay po natin, kasi importante, lahat ng mga ama dito ng tahanan, lahat ng ama ng tahanan, at magiging ama ng tahanan. Lahat kayo ay magiging pastor ng inyong tahanan. Tandaan niyo po, maging pastor kayo. Kayo ng mga yung people dito, ng mga lalaki. Tandaan niyo, huwag kayong magpakasal hanggat hindi kayo marunong mag-lead. Okay? Wala kayong alam kung paano pangunahan ang inyong pamilya. Okay? Kayo na mga dalaga dyan, huwag kayong papayag na maging maging husband to be ang isang tao na hindi niya kontrolado yung kanyang sarili, hindi namumuhay sa Diyos, at walang kakayahan na mag-lead po sa inyo at sa inyong magiging mga anak. Mga kapatid, itong mga talatang ito ay isinulat first and foremost kanino? Sa bansang Israel.
Di ba? At nalala niyo mga kapatid, ano ang tawag ng Diyos sa bansang Israel? Nalala niyo po? Si Abraham doon po, saan lugar siya nanggaling? Doon sa Ur of Chaldees. Siya pinili na maging ama ng malaking bansa. Okay? Ang Diyos nangako sa kanila ng lupang pangako doon sa Kanaan. Ano ang pangako ng Diyos sa kanila? Gagawin, sabi ng Genesis 12:1-3, gagawin kita ang isang malaking bansa at ikaw aking pagpalain at pagdadakilain ko ang iyong pangalan at pagpalain ko ang mga magpapala sa inyo. Ang bansang Israel, tinawag ng Diyos na maging pagpapala. Sinong gagamitin ng Diyos sa bansang Israel para maging pagpapala? Si Kristo Jesus. Seed. Maging pagpapalang bansang Israel dahil nanggaling sa kanila, hindi lamang yung Bible, kundi nanggaling sa kanila yung tanging tagapagligtas ng buong mundo, walang iba kundi sino? Si Kristo Jesus. At maraming mga problema sa bansang Israel, maraming ginawa si Satanas, ngunit naging matagumpay ang Diyos. Si Kristo Jesus ipinanganak, ipinangaral, mga kapatid, ikaw ang bunga. Ikaw ay pinagpala dahil sa bansang Israel. Kaya kailangan kung manalangin tayo, lalo sa church natin, pasalamatan natin ang Diyos sa bansang Israel. Diba? Ngayon, Pastor, paano ako ngayon? Sabi po, tingnan natin yung ating mga Biblia. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 7. Ano ang tawag sa mga mananampalataya? Ano tayo? Mga 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo'y isang lahing hiram. Beloved, lahat ng puso na mayroong Kristo ngayon, ikaw ay pinili ng Diyos. Mayroong dahilan, mayroon kang misyon sa mundo ito. Anong sunod sabi sa 1 Peter 2:9? Isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, ibinukod, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ang Diyos ang nagmamayari po sa atin upang bakit tayo iniligtas, mga kapatid? Bakit kayo iniligtas ng Diyos? Alam mo ba? Kung hindi mo masagot ngayon, mayroong problema. Sa kaalaman mo po, sabi niya, upang inyong ipahayag, 1 Peter chapter 2 verse 9, ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na, kagalingan. Exodus chapter 19 verses 6-9, ang bansang Israel ay kingdom of priest and holy nation. The same with you, the same with us. Beloved, tayo'y mga saserdote. Tayo'y binigyan ng Diyos ng pribileyo na ating akayin ang mga tao mula sa sanglibutan sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag na walang iba kundi si Kristo Jesus. Itong layunin ng Diyos. Kaya ganito po, dapat ituro natin sa ating pamilya. Ituro natin sa ating mga anak. Itong ibig sabihin ng Diyos, na kapag ikaw at ako ay wala na, ipagpatuloy. Ano nga ang ating theme, mga kapatid? Ipamana mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Alam niyo po, ang Deuteronomy chapter 6, isa sa mga layunin, chief purposes of this section, beloved, is a call to ministry. Hindi ka man pastor, okay? Hindi ka man full-time worker, bahagi pa rin tayo sa ministry ng Diyos sa ating buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Pastor, teacher ako. Pastor, engineer ako. Pastor, natuturo ako sa eskwelahan.
nagtuturo ako, nagtatrabaho ako sa engineering o sa ganito po, ano ang aking kwadyan, ang bahagi namin, ang bahagi ko. Alam niyo, may isang missionary, bago sa bang missionary, nagtatrabaho siya sa isang sapatusan. Sabi ng isang tao, anong trabaho mo talaga? Sabi niya, ang aking trabaho ay papalawakin ang kaharian ng Diyos. Okay, sabi niya, bakit nandito ka? Nag-uniforme ka ng empleyado dito. Sabi niya, pakinggan yung sagot, just to cover expenses. Hindi ka naging professional para lumayo sa Diyos. Para gamitin ng Diyos ang buhay mo, ang income mo, lahat-lahat sa gawain sa iglesia at mapalawak yung gawain ng Panginoon. Kaya sa pag-aasawa, it is a ministry, beloved. Ang pag-aasawa is isang ministryan. It is a call to obedience, not for obedience sake or obedience for happiness sake. Nakakalungkot minsan yung mga Kristiyano, professing Christian. Bakit ka mag-asawa? Para maging maligaya. Tapos, sa Facebook, alam mo, misis, ikaw yung kaligayahan ko. Tama ba yun? Naging maligaya ka, pero ang kaligayahan mo, sino? Ang Diyos, di ba? Tapos sabihin, mga anak ko, kung ako yan, yun ang buhay ko. Sino ang buhay mo? Tanungin ko kayo, sinong buhay mo? Ang Diyos, di ba? Kaya, sumusunod tayo sa Diyos, mga kapatid, para sa Kanyang kaluwalhatian. Nandito tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Anumang simpleng bagay na ating ginagawa, ang iniisip natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Whether you eat or drink or whatsoever you do, kahit sa ganito lang, gawin natin sa kalooban ng Panginoon. Kaya may mga plano tayo, may mga desisyon tayo. Tanungin natin yung sarili natin. Kung ginawa ko ito, anong epekto sa aking relasyon sa Diyos? Sa aking personal devotion? Anong epekto ko nito sa involvement ko sa ministry sa church? Anong patutuo meron ako? Ito ba ay karapat-dapat na ipamana ko sa aking mga anak na makita nila sa akin ang aking ginagawa? At kung kanilang ituro ito sa aking mga anak, yung misyon ba, yung gawain ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay kanila pa rin gagawin. Kaya yan ang dito, yun ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos. Ito po yung requirement na makikita natin, mga kapatid, kung ating tingnan po ang salita ng Diyos. It is a call to obedience for God's glory. Bilang ebidensya ng ating pagmamahal para sa ministeryo sa sanglibutan ito, para ipagpatuloy perpetuation of faith in the Lord from generation to generation. Alam mo, ang number one na gusto ko sa mga apo ko, na dumating yung panahon na ako'y nakahiga sa tumba-tumba. Makikita ko sila, hindi una-una sa lahat na maraming medalya, magaling sa sports, hindi po, na sila ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, na sila ay naglilingkod, sila ay supporter ng gawain, ang linggo importante sa kanila, ang salita ng Diyos ay importante sa kanila, mga kapatid. Kahit pinakamagaling yan, kung walang galang, malayo sa Diyos, matutuwa kaya kayo? Habang kayo'y nakahiga sa tumba-tumba, parang gusto mo na matumba na kapag yan po ang nangyari, mga kapatid. Romans chapter 15 verse 4, the true perseverance and encouragement of the Scripture
we might have hope. Beloved, bago natin galawin itong mga talatang ito, there are three keynotes that form the background and backbone for this passage sa Deuteronomy. Una-una, obedience as an evidence of love and reverence for God. Ang pagsunod na ebidensya yung ng pag-ibig. Beloved, ang pagsunod mo na hindi bunga ng pag-ibig ay hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. That's why God gave the greatest commandment. Anong una-unang commandment? Love the Lord with all thy heart, with all thy soul. Because if you love the Lord, it is not a burden for you to obey and sacrifice for the Lord. It is a joy. There is joy in serving. Joy, joy, joy. Pangalawa, ang ating tingnan dito mamaya, ito po ay warning. Babala. Sa amin, sa church namin, hindi kami marami, pero nababawasan kami. Dahil marami ang nakalimot sa Diyos. At sabi naman ng Biblia, pagka hindi mag-repent, hindi makinig, binigyan ng sapat na panahon, ang sabi ng Biblia, disiplinahin. Nakakalungkot, may mga young people na nag-attend na ng maraming cup, may balyag, meron pang isa na. Victorious. Nakakita lang kay Victoria, wala na. Deuteronomy chapter 6 shows us this is to be done. What is necessary if we are to be an obedient people who do not forget the Lord and who seek God's word with careful obedience. Beloved, Christian life is not a playground. It is a battleground. Kung nandito ka ngayon, naglaro-laro ka, akala mo pabanjing-banjing ka, sa gawain ng Panginoon, seryoso ka sa ibang bagay, pero sa salita ng Panginoon, sa Kristiyanong mong pamumuhay, beware. Dahil babagsak ka, si Satanas, nandyan buhay na buhay. Kaya kailangan yung careful obedience. Roman numeral 1, sa ating pag-aaral ko, the call for obedience. Communication of truth. Ang tawag sa pagsunod. God is calling us to obey Him. Gusto ng Diyos, siya'y tumatawag sa atin na dapat nating sundin siya. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 2. Anong sabi ng Biblia po? Ito nga ang mga utos, ang mga palatuntunan, tingnan niyo yung mga Bibles, at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo. Ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paruroonan upang ariin. It is a joy, beloved, to secure the promised land flowing with milk and honey. But first and foremost, makinig kayo. Alamin nyo ang gusto ng Diyos na malaman ninyo. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Mapapakinabangan sa pamagitan ng doctrine, teachings. Dito natin malalaman kung anong gusto ng Diyos na malaman natin. Maraming mga tao, alam nila kung paano pumunta sa buwan. O hindi nila alam kung paano pumunta ng langit. Huwag kayo malungkot na marami kayong hindi alam. Pero ang pinaka-importante, malaman mo kung paano pumunta ng langit. At salamat sa Diyos na nalaman ko yan, mga kabalik. Verse 2, Deuteronomy chapter 6 verse 2, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos. Alam niyo, ito yung pinakamalungkot sa panahon natin ngayon. Maraming mga nagsasabing Kristiyano,
Ha? Takot na takot sumunod sa Diyos, pero hindi natatakot gumawa ng kasalanan. I hope na kayo ay sumasang-ayon sa akin. Turuan mo siya na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Kung pinangako niya, tutuparin mo, tutuparin niya. Ang Diyos pinakamarunong sa lahat, alam niya pinakamabuti sa iyo. Pero natatakot sila na ibigay yung buhay nila, yung pamilya nila, yung trabaho nila. Maraming mga young people, pinagkatiwala nila, yung kanilang kaluluwa sa Diyos sa walang hanggang kaligtasan, pero natatakot na ipagkatiwala sa Diyos yung love life nila na pasamantala lang. Hindi na marunong. Nawala na ng tamang naibigay na ng Diyos yung 1 bilyon. Ang 1 bilyon ba hindi niya kaya bigay? Kinukumpare ko lang yung bagay na yun, mga kapatid. Sabi niya na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan. You must treasure all His commands, all His words. Because your success, your survival, your revival depends upon God's Word. Tuloy ko po, na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawin. Kapatid, pakinggan niyo po yung katatagan ng iglesyang ito o sa iglesia niyo ay nagdidepende sa espiritual na kondisyon ng inyong tahanan. Naniwala ba kayo? Kung lahat ng mga kalalakihan dito ay parang pastor sa kanilang mga tahanan, pinapangunahan ang kanilang pamilya sa family altar gabi-gabi, pinaparinig sa mga anak nila yung panalangin nila, ginagabayan sila, yan ang magandang gawing leader o deacon sa isang church. Hindi pwede na gawin mo siyang leader dito, hindi naman siya leader sa tahanan nila. Di ba? Nakuha niyo mga kapatid? Kaya itong ibig natin sabihin, sa inyong mga anak at sa kanilang mga anak ng anak mo, sa kanyang mga apo, makita natin dito yung yung pagpatuloy, yung legacy, spiritual legacy, para ang makita natin yung seed, beloved, na pagdating na kung di pa dumating si Kristo versus 2030, buhay pa ba tayo? Kahit mamatay tayo, iniwan na natin sa mga anak natin, sa mga apo natin, yung salita ng Panginoon. The call for obedience. We must communicate the word of God. Napaka-importante sa sunod na henerasyon. Okay, number 1, Roman numeral yan. Wala tayong wala tayong isang point, Number 2, Roman numeral 2, beloved. The foundation for obedience. Okay? Pag narinig niyo yung foundation, anong iniisip niyo? Building. Lahat ng bagay may foundation. Tayo mga lalaki, alam natin yun. Dahil mga misis natin, gumagamit sila ng foundation. So, di ba? Sila gumagamit sila kahit sa pagpaganda. Kaya kayo ng mga mister, huwag kayong i-enjoy nyo yan. Yung oras, yung ganyan, gastos. Kaya huwag nyo pigilan pag magpili ng pagpaganda yan, sa ganyan po. Nakita yung post ko, sabi nila ibang mga mister daw, pag pumunta ng SM, minahawakan yung kamay ng misis nila. Akala nila, anong term, sabi sila Sweet. Pinipigilan para hindi magturo. Hindi, biro lang yun. Ngayon mga kapatid,
itong foundation for obedience, hearing God's truth. Alam niyo, ang sikreto para magaling kayo makinig sa panahon ng worship service, katulad nito, kailangan magaling kayo makinig sa inyong personal devotion. Binabasa yung salita ng Diyos. Ano bang kasalanan ang gusto ng Diyos na aking itakwil? Anong pangako ang gusto niyang angkinin? Anong utos na gusto niyang... Kaya sa church namin, i-announce ko palagi yun. Okay, mag-start na tayo after 5 minutes. Sino sa inyong gusto pumunta ng CR, uminom, kuha kayo. Pero kapag nag-preaching na, wala nang tumayo. Wala nang pupunta ng CR. Kasi kung maliban lang kung may UTI ka. wala pa yan. Pero kapag nangangaral ang salita ng Diyos, kailangan yung respeto, yung galang natin sa salita ng Diyos. Kasi salita ng Diyos ito when the Bible speaks, God speaks. Kahit panalangin nga, ayaw natin na mag-istorbo dahil kinakausap natin yung Panginoon. Alam niyo, ang pundasyon ng pagsunod, ito yung pakikinig ng salita ng Diyos. Mamaya ating titingnan, ng foundation, sikreto yon para maging matatag ang building. But foundation is incomplete, di ba? Puro ng pundasyon, wala na. Ano magagawa mo, di ba? At sabi ng Biblia naman, ang sinong nakikinig na hindi niya tinutupad, dinadaya ng kanyang sarili. But beloved, maging fair tayo sa foundation. Ang foundation ay importante. Verse 3, anong sabi ng Biblia? Hear therefore, O Israel. Tingnan niyo mga Biblia, Sabi ko kanina nga, pag tinignan niyo yan, pag binasa niyo yan, ang Diyos nangungusap sa inyo. Okay? Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo. Okay? Anong una ba? Kabayo o karwahe? Kabayo. Ano ang kabayo? Dinggin mo. Sumusunod yan yung tawag natin. Gawin mo. Okay? Sabi niya, dinggin mo nga, O Israel. I am reading from Deuteronomy chapter 6 verse 3. At iyong isagawa upang ikabuti mo. Beloved, hindi ikaw maging masama kung ikaw ay makinig at gawin ang iyong pinapakinggan. Kung nasa isip mo na maging masama ka, maging masama ang anak mo, maging masama ang iyong pamilya, si Satanas ang sa likuran mo. Dahil ang Diyos nagsasabi na kung iyong pakinggan at iyong gagawin, ito'y sa ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng pinangako sa iyo ng Panginoon. Baka may iba dyan ang tanong sa iyo, Sister, brother, kaibigan, bakit mo ginagawa yun? Ito ang sinabi ng Diyos Ito yung kanyang pangako ng Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Kita nyo, mga magulang, mga tatay at nanay. Okay? O kayo ng mga binata pa. Kung anong itanong sa inyong mga anak, babalik sa atin. Nakuha nyo? Kaya maganda na mag-hasip tayo ng mabuti. Sundin natin ang salita ng Diyos. Dito, letter A, the foundation for obedience begins with the hearing the word of God. Alam niyo po, habang pinapakinggan natin ang salita ng Diyos, sabi po ng Hebrew, ito'y gamot sa katigasan ng puso. Hebrews chapter 3 verses 7 to 8. Pakinggan yung sabi ng Panginoon, Hebrews chapter 3 verse 7 to 8. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Doon po
sama sa mga kapatid. Ngayon, pero mga magulang, pakinggan niyo po, ipakita natin sa mga anak natin na ang salita ng Diyos ay importante. Kasi yung mga batang maliit, parang basang simento yan eh. Kung anong gusto mong hulma, pwede mong gawin yun. Pero pag tumagal na ang simento, maging ano? Maging bato yan. Ano? Ang mga bata parang maliit na puno yan na pwede mong... Pero pag lumaki na, ano mangyari? Titikas na yun mga kapatid, hindi na maano yan. Our responsibility as parents in the perpetuation of faith in our children ay malinaw po sa salita ng Diyos. Okay. Sorry. Tingnan yung mga Bibles nyo. Okay? Para isabihin ko sa inyo kung ano mga talata. Verse 2. Anong sabi niya po? Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos, na iyong ingatan ng lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong, ano daw? Anak. At sa anak ng iyong anak, sa lahat ng araw ng iyong buhay, at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Verse 7. At iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. The importance of perpetuation, beloved, of faith in our children. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw nakaupo, lumakad sa daan, nakahiga o bumabangon. Verse 20. Pagkatanungin ka ng iyong anak sa panahong darating. Alala niyo kung verse nila dito? Ang sabi niya, nasasabihin anong kahulugan ng mga patutuo at ang mga palatuntunan at mga kahatulan na iniutos sa inyo ng Panginoon nating Diyos. Mga tatay, mga kalalakihan na maging tatay sa dating na panahon, paano magawa ito sa ating tahanan? By conducting family worship or family altar. Kung may panambahan doon sa church natin, pangkalahatan, importante yung panambahan sa ating tahanan. Ito ang pinasabi ng salita ng Diyos. Pakinggan niyo po. Fathers, the most important thing you can do for yourself and your family is to make the hearing of the Word of God one of the greatest priority of your life and the lives of your children. Okay, dahil nalangin kayo, nandiyan na. Okay? Kaya maging masigasig tayo dito. Ano? Our children, nandiyan ba kayo? Okay. Our children must learn the importance of hearing and knowing the Word of God formally and informally. Hearing, knowing, and obeying the Word is critical to our spiritual growth and walk with God, to our ability as parents, and to the lives of our children. Kaya minsan nagbibiro tayo, mag-asawa na po para mapahamtang ba sa Ilonggo yun, pahamtang sa kalinong o yung pag-asawa, hindi yun Kasi ikaw may problema, may kahinaan, yung maging asawa mo may kahinaan, tapos pag manganak kayo, pinanganak din sa kasalanan yon, di ba? Di mo turuan na magsinungaling yon. Magsinungaling yon dahil anak ni Adan yan. Kaya hindi yan para sa mga taong tama. Ang pag-asawa hindi sa mga tao na gusto nilang sunshine. Kaya pag magpili kayo ng mag-asawa ninyo, yung responsible spiritually, yung maganda yung patutuo, yung kanyang buhay, sa church. Alam na, punta ka sa bahay nila, tanungin mo ang tatay niya, ito ba sumusunod? Tanungin niya nanay niya, ito ba marunong magwalis? Kung di marunong magwalis siya, mag-asawa kayo na magwalis. Di ba?
Beloved, merong isang babae, bata, pakinggan nyo ito, illustration. Talagang tuwa siya, parang yung mata niya talagang glowing. Sabi niya, Daddy, pana, oras na para ng Sunday school, punta tayo sa church. Tayo na. Dahil doon sa church, tinuturuan tayo tungkol sa pag-ibig ni Kristo, kung paano siya namatay para lahat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo magtiwala sa Kanya. Alam mo, sabi ng daddy niya, sabi ng daddy, hindi siya ngayon. Napapagod ako eh. Gusto ko mag-fishing. Gusto ko mag-ganito. Ikaw na lang. Huwag mo muna ako abalahin. Pupunta lang tayo sa church pag may panahon na. Alam niyo po, dumaan yung taon, mga buwan, matanda na si tatay, inaya niya yung anak niya dati na nag-aya sa kanya. Sabi niya, ganito, punta na tayo sa Sunday school. Ang problema, sabi ng anak niya, ay, not today. I stayed up almost all last night and I've got to get some sleep. Sino nagturo sa anak niya? Siya. Bakit late siya sa Sunday school ang anak mo? Late ka eh. Bakit hindi nag-attend na prayer meeting? Hindi ka nag-attend eh. Kaya, ang perpetuation ng godly conduct, alam nyo, kung gusto mo, pag maghagis ka ng bato, para makarating sa malayong lugar, hindi yan mangyari pagka mahina ang hagis mo. Anong dapat mong gawin? Ihagis mo ng buong lakas at yan ay makarating sa malayo. Bakit hindi nakarating sa malayo? Kaya ang pamumuhay natin ay hindi ibinibigay yung best. We don't love God with all our heart, with all our soul, with all our minds, with all our might. Beloved, i-check up niyo yung sarili niya. Binibigay ko bang best na Diyos? Letter B, the foundation for obedience begins with the hearing of the Word of God. Letter B, the foundation of obedience and godly parenting is knowing God. Anong ibig sabihin ng salitang knowing God? Ako kilala ko ang Diyos, sabi ng Satanas sa iyo. Ako kilala ko rin siya. Ikaw di ka nanginginig, ako nga nanginginig eh. Di ba sa Biblia, si Satanas, kilala niya ang Diyos, nanginginig pa eh. Kayo, baka tawa-tawa lang kayo. Mas talo kayo kay Satanas. Ang ibig sabihin dito na knowing God, yun ang 2 Peter chapter 3 verse 18. Go, ang sabi niya, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Mga kapatiran sa iglesia ito, kumusta yung paglilingkod mo, pagmamahal, ikumpara noong nakaraang taon? Kumusta ang inyong involvement? If you are growing in the grace, the word growing, kung sa English pa yung tense dyan, minsan lang. Hindi. The more you know, the more you grow. Beloved, tandaan niyo po, the more you know, the more we become responsible. Kapag alam mo kung ano ang tama at hindi mo ginagawa, kasalanan mo yan, di ba? Anong sabi ng James? James ba yan? Ilang linggo na tayo umating sa church. Mula nang tayo naging Kristiyano, kumusta naman yung ating paglago? Pagkilala sa Panginoon, mga kapatid? Our purpose for hearing the Word and its truth is really know God intimately and personally, sabi ng salita ng Diyos. Itong sinasabi niya sa salita ng Diyos na makita po natin, mga kapatid. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat
Walang imposible sa Kanya. Kapag dumating yung problema, yung alam mo ba, nakaapekto sa iyong tugon. Sa iyong tugon sa mga problema. Kapag dumating yung blessing sa iyo, alam mo ba kung anong gagawin, mga kapatid? Kapag dumating yung mga challenge sa buhay, alam mo ba kung anong sinasabi ng Biblia? Naniwala ba kayo that God is always good? Walang malas, walang buenas. Walang bagay na nangyayari sa atin na ibinigay ng Diyos o pinahintulutan ng Diyos. Dalawa lang eh. Ang mga nangyayari sa atin, ang Diyos mismo kumikilos. Pangalawa, pinapahintulutan niya kahit si Satanas na tumilos sa buhay natin. Pero sabi ng Biblia, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang salita, all things work together that you and I would conform to the image of His dear Son. Kaya pag ginawa natin ng isang desisyon, magtanong tayo kung si Kristo kaya sa ating kalagayan, anong gagawin niya? Itong sinasabi ng Biblia, letter C. Hayaan nyo na bali. Hayaan nyo na yung magdisturbo sa atin sa ingay. Blessing yan, ano? Praise the Lord. Una kanina, letter A. Anong letter A natin kanina nga? Susunod ba kayo? Sa aming church, amin talaga, nililinaw ko talaga kung ano kasi pagdating ng Martes yan, dapat magpasa sila ng ano, ng skeletal outline ng ano, ng preaching ni pastor. Kasi may maraming mga Kristiyano, preaching si pastor ngayon, sunod na linggo, hindi na alam kung anong text. Wala, no? The foundation for obedience begins with the hearing the word of God. Letter B, ano yun? The foundation of obedience and godly parenting is knowing God. You cannot expect your children or the people around you to love the Lord if you are not growing. Okay? Letter C, beloved. Obeying God is the proof that we really heard God's word. Tanong ka, kahit kapatid, nakinig ka ba sa pangangaral ni Pastor Dallas nung nakarang linggo? Pag sinabi mo upo, ibig sabihin, ginagawa mo. Mayroong pagbabago sa buhay mo. Because obeying God is the proof that we really heard God's word. Pastor, baka sa iyo lang yan, hindi po. Verse 4. Tingnan niyo yung mga Bible po. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. In verse 4, the word hear includes the idea of to hear and obey. Pansinin po natin, yung mga prinsipyo. Okay? I hope na kung hindi nyo marinig masyado, forward na kayo. Dahil medyo aircon na. Praise the Lord. Ito mga prinsipyo. Number 1, knowledge without obedience is never enough. Yung kaalaman mo na walang pagsunod ay hindi sapat. Pangalawa, knowledge that is without obedience is only partial knowledge. It is knowledge without understanding, beloved. Number 3, to truly know the Lord is to desire to obey and then to obey. Ngayon, bago tayo pumunta sa pang-apat, pangatlo. Ano oras ba ako nagsimula?
Ano gusto niyo? Pag kuminto na, hinto ako. Okay. Ganito po, mga kapatid, ano? Si Woodrow Wilson, pakinggan niyo ng illustration na ito, president ng Princeton University. Sabi niya sa mga magulang, huwag niyo asahan na baguhin namin yung mga anak niyo. Sabi niya. Kasi, ang dahilan, kayo ang magulang nila. Sila mga anak niyo. Ilang taon sila sa bahay nyo, ilang buwan lang sila sa eskwelahan. Diba? Kayo mga magulang, hindi nyo ginagawa ang inyong responsibilidad. Kita na, inaasahan nyo lang sa pastor, sa worker. Ilang oras lang sila sa church? Late pa. Ilang oras sila sa bahay? Diba? Kaya wag tayong umasa sa pastor natin, sila ay tumutulong. Kino-coach tayo. O pag sinabi ng pastor ngayon, i-dribble mo muna bago mo i-shot para makalapit ka. Ikaw naman, ayaw mo mag-dribble, takbo ka ng takbo. Wala di mangyari, di ba? Sabi niya, blood of your blood. Diba sabi, blood is thicker than water. Bone of your bone. They have absorbed the ideals of your home. Kahit anong turo namin dito dahil ako na yung values, tinuro nyo na. They are your sons. Nung malambot na panahon sa kanilang buhay, kayo ang nag-mold sa kanila. Ngayon, hindi na sila malambot, mga kapatid. Kaya, yung second main point po natin, anong second main point na natin kanina? Hearing God's truth. Itong pundasyon po. Pangatlo, sa ating pag-aaral. Bilisan ko ito para tayo. Pangatlo. Ang pangatlo po natin, mga kapatid, ay ganito. The nature of obedience. Yung kalikasan ng pagsunod, ito po yung anong ugali ng pagsunod ng gusto ng Diyos. Sabi ng tatay sa anak, sumasakay sila sa kotse. Tumatayo anak, upo ka. Baka bigla ko magpreno, babangka ka. Makano ka. Ayaw pa rin. Sabi, anak, upo ka. Ayaw pa rin. Anak, pag hindi ka makumupo, papalugin kita. Umupo na nakasimangot. So sabi niya, Papa, nag-upo ako pero sa puso ko nakatayo ako. Anong klaseng pagsunod? Bakit ba sabi dito, nandito lang sa church dahil nandiyan yung niligawan mo? O baka, kung hindi wala ka sa church, hindi ka bibigyan ng allowance. O ganito. Beloved, ang kalikasan o katakian ng pagsunod ay pagmamahal natin sa Diyos. Without love, we are just tinkling cymbals. Kahit ibigay natin yung ating katawan at sunugin, kung walang pag-ibig, wala ko na. Kaya bago tayo pumunta dito sa church, hindi lahat ng pagising natin ay magandang gising. Pero prayer is power. Prayer does not only change things, it changes our heart. Panginoon, tinatamad ako ngayon, pero salamat sa kaligtasan, sa pagmamahal mo sa akin. Kontrolahin mo ang aking puso. Bigyan mo ako ng hangarin, bunga ng pag-ibig. Nandito ako dahil mahal ako ang Diyos. Nandito kayo mula sa May Laurel, mula sa Obando, pumunta kayo dito. Kung ang inyong dahilan maliban na mahal niyo ang Diyos, hindi counted yun. Kung mahal niyo ang Diyos, kahit ano pang mangyari, hindi kayo, walang sisihan yun. Dahil mahal ko ang Diyos. Di ba? Magpakasal ka ng sinasabi mo. Sabi, in sickness or in sickness or in sickness. Beloved, verse 5. Do you
Deuteronomy chapter 6 verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Sabi ng Biblia, verse 6, sabi niya, at ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Beloved, tumingin ko kayo sa akin. Mahalin mo ang Diyos buong puso, buong lakas, buong kaluluwa is not a request. Anak, pag maganda lang gising mo, punta ka sa church. Anak, pag may sasaingin kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Pag wala, pero sabi ng Panginoon, anuman sitwasyon natin, iniutos ko. Kapag inutos ng Diyos, isa lang ang dapat natin gawin. Ano natin? Sundin natin. Sa liwanag at sa authority ng salita ng Diyos. Mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Lolo, lola, nanay, tatay, anak, apo. Kung hindi mo mahal ang Diyos ngayon ng buong puso, buong kaluluwa, you are rebelling against God. You are disobeying God. Because the Bible says, sabi po ng verse 6, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong ano daw? Puso. Baka sabihin nyo, si Pastor, mabagsik. Hindi po. Ito ang mabagsik. Ito. With obeying God without loving Him is unacceptable to God. When you love God, obeying God and serving Him is not a burden but joy. Even the ministry of giving is a proof of love because you can give without loving, but it is impossible to love God without giving. Sa ayon dito sa Bible, what is the extent of love? Ano ba yun, ha? Ano ba yung lawak ng pag-ibig dito? Lord, I love you 1/2 of my heart. Meron akong isang kumatin sa amin, tatay niya. Sabi ko, alam mo, ang importante, isuko mo lahat sa Diyos. Sabi niya, Pastor, sinuko ko naman, nagtira lang ako para sa akin. Beloved, hindi yan yung extent. Sabi ng Biblia, with all your heart, to give ourselves to Him unreservedly. This is the tough one, not because the Lord is so hard to love, but because we are prone to self-love and selfish pursuits. Talagang alam nyo, ang kalaban ni Dani, number 1 ay si Dani. Yan ang problema natin, tiwalang-tiwala tayo sa sarili natin. Pag-ising natin sa umaga, ang gusto natin ang masunod. Kaya importante pag-ising mo sa umaga, ang sabi ko parati nga, ang unang mukha na makita mo, hindi Facebook kundi yung mukha ng Diyos. Ang unang pag-uusap dapat, yung panalangin mo sa Diyos. At ang unang panalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng tagumpay laban sa sarili ko sa araw na ito. Puspusin mo ako ng iyong Santong Espiritu. Because the fruit of the Spirit is love, joy, at yun, peace, long-suffering, gentleness, goodness, temperance. Ito ang sinasabi ng Biblia. Ang problema sa atin, yung mga values natin. May mga conflicting masters po tayo. Mayroon tayong treasures of our hearts. Ayusin natin yung ating priorities, yung ating values. Basta importante ganito. Pag sinabi ng Diyos ganito, pag sinabi ng sarili natin ganito, we ought to obey God rather than men. Letter B. Disbilisa ko lang po. The nature of love. Ano yung nature? Kalikasan. Okay. Yung daga, anong kalikasan niya? Pupunta siya sa mga lugar talaga na ganito, di ba?
may mga hayop na pag gusto mo siya hanapin, may mga lugar siya pumunta na puntahan mo. Sigurado nandoon siya. Ngayon, ang tanong ko, saang lugar sa buhay natin dapat makita yung pag-ibig ng Diyos? These things are to be on your heart. Anong ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Number one, spiritual. Ito po ay kusa, hindi pinipwersa. Pangalawa, yung pag-ibig sa Diyos, ito po ay central. Talagang nasa sentro, not peripheral. Ano ibig sabihin ng peripheral? Hindi importante. Importante ito. Pangatlo, primary, hindi secondary. Tandaan niyo po, pag sinabi natin priority, hindi tayo nagsasabi kung anong mali at tama. Di ba? Nag-inig ba kayo? Pag sinabi natin priority, ang ibig natin sabihin kung ano ang pinaka-una. But seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Bring your tithes, and I will open the windows of heaven. I will rebuke the devourer. And my God, kapag tayo magbigay ng ating mission, sino ba sa inyo dito nagbibigay na, magkano bibigay sa mission nyo? Mission pledges, magkano ba binibigay nyo? Ang iba, mas malaki pa sa parapan, milk tea. Magkano ba milk tea binibili niya? Ikumpara sa inyong mission pledges. Sabi ng Biblia, and my God, pagkatapos nisuportahan ng taga-Pilipos, sino? Si Pablo. Ano sabi niya? And my God shall supply all your needs according to His riches. Beloved, kahit anong kahirap ng buhay, ang Diyos nangako. Pwede ang bansa bankrupt, pero ang Diyos nababangkrap pa. Mga kapatid, sa likod, sa gilid, dito sa harap, nababangkrap pa ang Diyos. Hindi. Ano sabi ng Biblia? And my God shall supply all your need according to Henry's money. Billion yan. Hindi. According to God's riches. How rich is our Father? Beloved. Okay. Sana kumanda. Tapusin ko ito mga kapatid ha. Sigurado naman may panangalian naman tayo. Okay. Okay. Number 4. The propagation of obedience. Paano natin ito i-propagate? Ano ba sa Tagalog yan? Okay. Paano natin ito pagpapalaganap? Paano natin mapalaganap? Ano sabi niya? Ituro at ano sabi niya? Teach and model. Ituro mo. Tapos, ipamumuhay mo. Okay? Verses 7 to 9. Ganda to eh. Sabi niya. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahiga at pagka ikaw ay bumabangon. Okay, verse 8. At iyong itatali ng pinakatanda sa iyong kamay at mga maging sa pinakatali sa iyong noo. At tuloy-tuloy na sinasabi niya dito, mga kapatid. Tayo ng mga magulang, makinig tayo, hindi tayo perfect, pero pinapalalanan tayo ng salita ng Diyos. Ganito po, dapat i-train natin. Ano? Paano natin i-train? Sa mga organization, mayroong 5. Una-una, halimbawa, yung sa atin, pag-aaral ng salita ng Diyos, teach him what? Turuan mo siya kung ano ito. Halimbawa, soul winning o family devotion. Ano bang soul winning? Pangalawa, teach him why. Bakit mag-soul winning tayo? Di ba? Pangatlo, show him how. Paano mag-devotion? Pakita mo. Pang-apat, do it with him. Okay. Parang soul winning, ikaw mag-introduction, ako magtapos. Di ba? Pang-5, let him do it. Siya na. Para magturo ng aeroplano, di ba? Paglipad ng aeroplano, turuan mo siya anong aeroplano, anong mga parte doon sa doon sa may room. Pagkatapos, ikaw take off,
siya ang magpalapag. Tapos, pag sanay na siya, siya na bahala. Kahit wala ka na, alam niya. Master niya, mga kapatid. Okay, bago pumunta sa katapusan, tapusin ko na ito. 5 ways, para makuha nyo lang notes, bilisan ko lang. Teaching is to be done diligently. Ang word yan, buong, sigat. Pangalawa, teaching is to be done accurately. Ibig sabihin yung word na diligently. Kailangan ito po ay accurate, hindi kapos. Hindi po sabihin na itong sinasabi ng Biblia, pero sa akin, buwasan lang natin. Hindi. Kung ano tinuturo niya. Pangatlo, teaching is to be done, repeatedly, because there is power in repetition. Pangapat, teaching is to be done naturally. Nakiga? Okay? Nakupo kayo sa tabing dagat, sa amin mayroong bukid, nandiyan ang apo mo, yun ang anak mo, ito, yung dagat na yun, yung araw na yun, yung ganito, anong sabi ng Biblia, anong maalala mo? Sabi ng Biblia, sa Psalm chapter 19, the heavens declares. Teaching is to be done personally, letter E. Maganda, pag galing nyo sa church, huwag nyo naman gawing ulam yung si pastor. Pagdating nyo sa bahay nyo, kakain kayo, usap kayo, anak, ano nga yung sabi ni pastor, anong nakuha mo doon, anong blessing nakuha natin, anong dapat gawin natin, ano bang dapat natin palitan, ano bang dapat natin wala sa atin gawin natin. Last, itong pinakamaganda daw, last, number 5. Tapusin ko na. Para mamayang hapon, ibang pa naman preaching ibigay ko sa inyo. 5 warnings regarding obedience. Don't be like the world. Christians have 3 enemies. Internal, sarili natin. External, the world. Infernal. Sino? Sa infernal, sino? Si Satanas. Sabi ng Diyos sa kanila, hindi ko nabasahin, chapter 6, verses 10 to 19. Sabi niya ng Diyos, pag doon na kayo sa lupang pangako, ang mga tao doon mas modern sa inyo. Kasi saan sila galing? Egypt, sila? Alipin. Pag doon na kayo, moderno ang kanilang kanilang mga gamit, moderno ang kanilang mga armas. Gusto ko lang kayo balaan na ang pinakamalaking tendency kung di kayo mag-ingat kapag hindi kayo sumunod sa akin. They will absorb you. Yan ang nangyari, di ba? Nung pumunta sila doon, sa halip na sila ay maging pagpapala, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Di ba? Sila na naging pagpapala ng tunay at buhay na Diyos. Mga marurunong, may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero sinasamba nila yung Diyos-Diyosan ng mga tao doon. This is warning against loving the world. Beloved, letter A. In prosperity, I will give you the promised land flowing with milk and honey. If I sum up those words, it means prosperity. But beware, in prosperity, people tend to forget God. Instead, put their trust in material God sa halip na sa Diyos. Itong nangyari po sa kanila. Kapatid, sino ba sa inyo medyo umangat sa buhay? Baka wala dito ngayon. Pero siguraduhin lang na galing sa Diyos yun. Kasi Satanas nangako din, di ba? Kung ako simbahin mo, hindi ka na magsimba dito sa fundamental na to. Kung ako simbahin mo, pag di ko lang ako, hindi na
pumunta ng linggo, ako na puntahan mo, yung mga kumikislap yan, bigay ko sa iyo yan. Kaya hindi lahat ng mga bagay na natanggap mo, blessing ng Diyos yun. Minsan galing kay Satanas yun. Malaman mo naman yun dahil tumapag yung puso mo. Bumigat yung bulsa mo. Pero yung puso mo sa Diyos ay tumapag. Paglilingkod mo, hindi na abounding diba? Sabi ng First Corinthians 15:8. Letter B. This is a warning against testing the Lord by rebellion and disobedience. Verse 16 and 17. Ito nang natin ito nang second to the last natin, mga kapatid. Promise. 16 and 17, huwag ninyong tuksohin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng tuksohin ninyo siya sa masa. Inyong ingatan ng buong sikap ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. Beloved, huwag nating subukan ng Diyos. Baka sabihin natin, nakaintindi naman ng Diyos. Pag sinabi mo yan, hindi pa angat yun. Pabagsak yun. Pag sinabi mo na, hindi naman siguro totoo yun, sinabi lang yun. Sino ba original no? Si Satanas. Si Satanas na ang ano mo? Alam nyo, it is possible na ang kaluluwa mo ay pupunta ng langit, pero yung buhay mo wasak o giba. Katulad po ni sino? Nila. Tinawag siyang righteous, Lot, di ba? Pero buhay niya Kaya pupunta tayo sa langit, amoy-apoy. And C, last. This is a warning against losing sight of godly goals. Bakit nandito tayo sa mundo nito? Sorry. Naklos na ko pero bigyan ko kayo ng ng parting question. What is success in life? Pag si Kristo dumating, harap tayo sa Kanya. Matanong ko si Kristo sa atin na ilan bang kotse mo? May sarili ka bang bahay? Ano ba kaluang lupa mo? Ilan bang mga medalya mo at ano bang tinuturo natin sa mga anak natin? Pagka magtanongin yung mga anak, what is success in life? Alam nyo, success in life ay ang pagtanggap ng commendation ni Kristo. Ano nga? Well done, thou good and faithful servant. Yan pag yung turo natin sa mga anak natin. Anak, kahit hindi pinakamataas ang sweldo mo, hindi pinakasikat na kumpanya pinupuntahan mo, importante ginagamit mo ang iyong trabaho, ang iyong income para sa Diyos. That is success. Dahil pagdating ng panahon na ating harapin si Kristo Jesus, success for me na sabihin sa akin, Danny Galas, well done, thou good and faithful servant. Sigurado ka ba kapag si Kristo Jesus dumating ngayon? Alam ko, pag magtanong ako sa inyo, sino sa inyo gusto punta ng langit? Lahat kayo po, magtaas Kasi walang matinong tao na ayaw sa langit. Pero pag sinabi ko ngayon
Marami sa inyo, ayaw mo na, di ba? Sino sa inyo gusto na ngayon? Kakain mo na tayo, di ba? Pero punto ko dito, kung dumating man ngayon, sigurado ka ba? Matanggap mo, well done, thou good and faithful servant. Baka may iba sa atin, meron pang tinatago. Baka yung mga private life natin, meron pa mga people, meron pa pagkang pinapanood ng mga pornography. Meron pa merong kasama. Ako una na produkto na pastor sa aming church, meron pangalawa. Tapos ano? Nagtaka sila, bakit maganda? Ba nung umalis, tinignan pa sa ilalim ng bed niya, may mga tanduan. Baka meron ba yun? Baka yung people ka, unbeliever pa yung boyfriend mo. Girlfriend mo, unbeliever pa. Maawa ka sa kaluluwa mo. Mga magulang, alam niyo, ang maganda sa Diyos, yung ating kasalanan ngayon, hindi niya tinatanggap na final. Pero sabi ng Biblia, God is not willing that any should perish, but that all shall come to repentance. Referring sa mga believer, kung sa atin, magsisi na tayo, magbago tayo. Ano bang bagay na mali sa buhay natin? Huwag natin, kumusta ka na kapatid? Okay lang ko, pero sa totoo hindi ka okay. Sumunod tayo. Sumunod tayo mga kapatid. Manalangin tayo yung closing. Yuko natin yung ating mga ulo, ipikit natin yung ating mga mata. Habang nakayuko yung ating mga ulo, lahat po please, pati mga bata. Yuko natin yung ating mga ulo, ipikit natin yung ating mga mata. Kung inausap pa ng Diyos ngayong umaga rito, ang banal na Espiritu nag-convict sa'yo. May mga kasalanan, mga bagay na dapat mong ayusin. O baka kontento ka na sa narating mo. Kaya ayaw mo nang, sabi ng 1 Corinthians 15:58, you are not abounding in the work of the Lord. Ano mga bagay na dapat mong isuko ngayon? O dapat na ipangako mo sa Kanya, ikaw lamang ang Diyos na alam nito. Habang nakapikit ang iyong mga mata, nakayuko mo yung ulo, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, itong kasalanan ito, itong tinatago ko, pinagsisihan ko, sinusuko ko sa iyo. Panginoon, nagkulang ako sa aking devotional life. Wala na akong regular at malalim na pag-aaral ng salita. Ang aking involvement sa iyong gawain ay hindi na dahil pag-ibig kita, kundi sa ibang dahilan. Kontrolay mo ang puso para gawin ito sa pag-ibig sa iyo. Panginoon, nakukulang ako. Tulungan mo ako na mapuluhan, Panginoon. Gusto kitang sundin. Gusto kong pagpalain mo ako. Dahil ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking mga apoy nakatingin sa akin. Gawin mong iyong kalooban para sa akin po. Kung itong nais ng iyong puso, gusto kitang ipanalangin, gusto kitang tulungan. Pwede ba nagtaas mo yung kamay at ako'y manalangin para sa iyo? Salamat po. Salamat po. Mayroon pa ba? Ako pa lang, sugo na ako ng Diyos. Kung inyong baliwalain ang kanyang salita, hindi kayo ninyong binabaliwala ako. Ang Diyos binabaliwala ninyo. Kung ayaw niyong sundin siya, hindi niyo sinusuway ako, sinusuway niyo ang Diyos. Pero kung sundin niyo ang Diyos, pagpalain kayo ng Diyos. Tingnan niyo, may kaligtasan na tayo, pagpalain pa tayo ng kaluluwa, ng ating pamilya, maging maligaya tayo, mga anak natin, makinabang sa buhay natin. Pag ikaw mang single ngayon, kung dapat ayusin sa buhay mo, ayusin mo. Pagitaas ang iyong kamay, ito ako'y manalangin para po sa iyo. Mayroon ba sa ating kalagin? Salamat po, salamat po, salamat po. Puri na Panginoon. Puri na Panginoon.
Lahat ng kalwalatian, lahat ng karangalan ay binabalik namin sa iyo. Kami nalulungkot dahil hindi ko nagkulang mula nagsimula. Sapat ang iyong awat biyaya. May mga panahon na pinagdudahan namin ang iyong mga sinasabi. Binabaliwala namin ang iyong pagmamahal ko sa amin. Kaya nandito kami kasama sa mga kapatiran na ito. Ikaw nakakita sa mga nagtaas ng kanilang kamay kung ano ang kanilang dahilan, layunin, anong parte ng mensahe ang kanilang tinugunan. Sa mga hindi tumaas, alam mo ang kanilang mga struggle sa buhay. Kasi walang mananampalataya na walang struggle. Tulungan mo sila na patuwid nila sa kanilang bahay, ayusin nila ang kanilang relasyon sa iyo. Ako'y naniwala that this church will never be the same again pagkatapos na gawin nila yung kalooban. Salamat sa paksa, salamat sa iyong salita. Hindi lang ang iglesia dito, kundi sa doon sa Laurel, doon sa Kapatid. Salamat sa iyong abang lingkod na iyong pinahintulutan na maging talaga ng pagpapala. Lahat ng karangalan, lahat ng glory, honor, majesty, karapat-dapat na tumanggap ng papuri at karangalan ay walang iba kundi ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. At sa kanyang pangalan ay aming dinadalangin ito lahat na may kagalakan sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen.